Tahan na natin yung tinutukoy kong halaman kasi kanina malakad-lakad ako dito, may napansin ako, nagulat ako dahil jaran, wow, parang ang leaves. Anong nangyari, yung pinaka puno-punong leaves niya, doon may namuo na ganito, oh. Nagagandahan talaga ako dito kasi puti yung tumubo sa kanya, no? And I hope na maganda yung... Hello everyone! This is Sir Misunabi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, meron akong papakita sa inyo, no? Kanina paglakad-lakad ko dito sa ating garden, talagang meron tayong hindi inaasahang mga mapapansin, ano? Alam nyo ba na mayroon akong nakitang halaman na pakalat-kalat lang sa paso? Tapos hindi ko na talaga siya in-expect, no, na makikita ko pa at magkakaroon tayo ng ganitong bagong halaman na hindi naman natin pinropagate o wala sa planong pagpapadamihin, pero ang nangyari po talagang dumami sila, no. Ano kaya yung tinutukoy ko na halaman? Pakalat-kalat lamang yan, pero ngayon ay pupulutin natin at atin na pong itataniman, no. At mamaya malalaman yan sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at puntahan na natin yung tinutukoy kong halaman kasi kanina malakad-lakad ako dito, may napansin ako na kakaiba, no, dahil chine-check ko yung mga plants kung ano yung ililipat ko o ilalagay ko dun sa ating parang display na ginawa dito sa may labas, ano. Ngayon pag tingin-tingin ko dito nagulat ako, siguro pakita ko na sa inyo, no, kung ano yung nakita natin. So ayan nga, kanina maulan-ulan pa rin at naglakad-lakad tayo dito kasi naghahanap ako nung ilalagay dun sa ating malapit na display area, yung shelves na ginawa natin last time, yung pinupuno natin ng halaman. Naghahanap ako ng variegated plants dito, pero now tumitingin ako dyan, ano, at nakita ko tong aking mga homalumena. Sabi ko sa susunod ayusin ko to dahil kita nyo po nasa pinakataas na nung paso niya yung kanyang mga halaman. So parang ang dami nang tumubo, ano. So for propagation na. At nung nandito ako natapat dito sa ating homalumena na halaman, nagulat ako dahil jaran, wow, parang ang ganda ng pagka variegations nito, puting-puti. I don't know kung bakit ganito itsura nitong halaman na to. Ito po ay isang CC plants, ano. Wala akong matandaan na CC plants na tinanim ko dito, pero may natatandaan ako dun sa namatay nating halaman na CC plants, yung variegated, merong mga dahon doon at sabi ko wag itapon, ano, ilagay-lagay lang dyan sa tabi-tabi. Siguro from leaves to, no. Pero nagtataka ako bakit may mga bulb pero hindi siya nakatanim, no, sa lupa, no. Actually nakapatong lang. Hindi ko alam kung leaves siya na tinubuan ng ugat tapos nagkaroon ng bulb tapos tumubo na yan. Wala akong idea talaga, hindi ko napapansin to. And ayan, kumuha tayo, tingnan nyo, oh, look, ganyan siya, oh. Hindi ko alam kung paano na-develop to. Tapos tingnan niyo yung itsura ng kanyang dahon, puting-puti. O baka hindi lang siya naaarawan kasi usually yung variegations kung nakikita yon sa pamagitan ng araw, ano. Pero this time iba siya, no. Hindi to ganong naaarawan dito dahil may mga homalumena nga tayo dito, pero ang nangyari po sa kanya is puti yung tumubo, ano. So hindi natin alam yung istorya niyan, pero kuhanin natin, ano, yung ating mga ayan, ako nakadikit na sa lupa, pero ito parang patatas siya, pero tingnan nyo, oh, look, ang ganda ng kulay, ano. At ayan, tingnan pa natin yung mga dito. Kuhanin muna siguro natin lahat tsaka ako ipakita sa inyo. Marami siya actually. Ayan, oh, meron na naman. Hindi ko alam kung valve yung nalagay dito, pero so far wala akong natatandaan na mga ganito na parang mga patatas na nilagay ko dyan, ano. At yan, ito lang yung parang
may variegation. So dalhin muna natin to doon. So eto na nga yung mga nakuha natin. Ayan o, look, puting puti talaga yung mga dahon niya, oh, nakakatuwa. And isa, eto yung green na nakuha natin. Ganyan po yung mga ilalim ng sisig plants. So dati nagkaroon ako ng propagation through leaves. Anong nangyari, yung pinaka puno-punong leaves niya, doon may namuo na ganito, oh. Ayan, nagkaroon siya ng parang patatas yung itsura niya, tapos doon tumubo yung mga ugat. So leaves po yung aking ginamit before. Pwede nyo balikan yung ating video about yan, ano. In this one naman, tingnan nyo, may konting variegations yung dahon niya, no. Pero plain na plain. Tapos ito, puro white talaga siya. Natutuwa ako kasi ngayon lang ako nakakita ng ganitong sisig plants na white. Actually, nakakita ako kapag merong green na halo doon sa ating variegated, ano, na sisig plants. Pero meron siyang kasamang green, no, na parang mother plant, magkatabi sila, parang ganyan, no, nakaganyan siya. So this one, nagulat ako, siguro dahil dun sa pinaglagyan niya, kasi limited lang yung sun, pero parang baliktad, ano, dahil parang pumuti siya nung walang natatanggap at konti natatanggap na araw, ano. So ganun yung ating observation. So ito, tatanim na natin. Tara, magtanim muna tayo ng ating mga nakuhang mga pakalat-kalat na halaman na yan. So mag-start na tayong magtanim, ano. Actually, ang gagamitin nyo pong lupa dito yung fast draining na potting mix, ano. Pero hindi nun maarte yung sisig plants, kaya lang pag nag-uulan po kasi, ang problema dyan pag nabababad, nagkakaroon ng fungus, ano. Marami na akong ganyang experience na dahil po nilagay ko sa ulanan yung aking sisig plants, nagkaroon ng fungus, no. So tanim natin to. Actually, nagagandahan talaga ako dito kasi puti yung tumubo sa kanya, no. And I hope na maganda yung variety na ito, kasi yung mga sisig plants ko dito parang ngayon ko pa lang sila nakakabawi, ano. Ngayon pa lang sila nagkakaroon ng mga suloy, nagkakaroon ng panibagong dahon na dahil po dun sa pagkakalbo niya, pagka-fungus ng iba. And yan, so ngayon nagpapadami ako ng sisig plants, no. So ito, lagyan natin dito isa, and ganyan. So ganyan lang naman ang pagtatanim ng sisig plants, ano. Ito kasi kapag hindi na itanim, katulad nung nakita natin, kumakapit naman siya dun sa pinaka lupa, ano, yung parang patatas, kaya lang konti yung sustansyang nakukuha niya. So ngayon ito, patubo pa lang yung pinakasuloy, no. So tanim natin yan, and ito pagsama-samahin ko na lang to yung mga suloy nito, and ayan, sama-samahin na lang natin dito sa isang paso. Pag lumaki-laki na lang, tsaka ko sila itatransplant, ano. Pero for the meantime, habang maliliit pa, yan, sama-sama na lang sila dyan. So ayan na yung ating naitanim. Pakita ko sa inyo ng malapitan itong ating mga sisig plants. Sinama ko na sila dito sa aking plant collections. Dito ko na kasi nilalagay habang umuulan ng umuulan, para makapagpalaki ko ng sisig plants. Dito na lang muna sila para safe sila dun sa laging pagkabasa ng lupa, ano, na naging sanhi ng fungus. Sige, pakita ko na. So eto na po yung ating naitanim. Oh, kita nyo, puting-puti yung itsura, no, ng dahon niya. So kakaibang sisig plants to. Sana mapanatili natin yung ganitong puti, kasi usually kasi ang napapansin ko doon sa mga puro puti lang, hindi nabubuhay, ano. Siguro dahil sa kakulangan ng chlorophyll sa kanilang mga dahon. Alam niyo naman na yung chlorophyll mahalaga para doon sa pagluluto ng pagkain, ano, na kinukonsume ng ating plants. And this is yung raven ko. Ayan, medyo madumi lang yung dahon. Hindi pa nalilinis. Yan, nilipat ko sila dito sa may bubong ngayon. Before nandun sila, and doon sa position na yon, ang dami kong mga nabulok. Ayan, oh, kita nyo. Ayan, kita nyo, meron pang bakas dito. So ngayon safe na sila. Kaya lang ang problema dun sa mga yan, raven na plants ko, yung mga sisig plants na black, nawawala yung kulay, ano. Tapos yung variegated, katulad nito, this one is variegated, no. Yan, may puti-puti yung dahon. Ang problema, pag tubo ng kanyang dahon is parang green, no.
yung mga sumuloy. Pero anyways, tingnan natin kung ano yung mangyayari sa kanya, kung gaganda pa to at magkaka-develop ng katulad nitong variety na to, no. And yan sa mga bandang huli. Tapos meron ako dito na ito yung green ko lang na aking CC plants. Malaki na rin siya dito sa aking paso. Ito balak kong ipasok yan or lagay sa kwarto, no. Kasi maganda rin na meron yung sa kwarto. Kasi ito yung galing sa leaf propagations natin before. Ayan, may variegated tayong na patubo, ano. This is a leaf propagations lamang. Tingnan nyo, oh, variegated siya, no. And ayan, ngayon pinapalaki ko pa lang. Pero leaves to, no. Ang tagal magpalaki sa pamgitan ng leaves nitong mga halaman nating ito, no. Medyo matagal lang siya. Pero satisfying kapag halimbawang napalaki nyo yung mula sa dahon lang. At ang galing, no. Sobrang na-amaze ako dun sa proseso na nagkakaroon sila ng parang patatas na tinatawag natin. At nagbubuo silang plants at sumusulod doon, ano. So yan yung ating CC plants na nakuha. Napakalat-kalat lamang doon at ngayon ay yan, naitanim na natin. And I hope itong mga CC plants ko na iba't ibang variety atin pong mapadami, no. Ayan mga ka-MDP, umuulan pa rin po at ingat-ingat ang lahat, ano, at sana safe kayo kung saan man po kayo naroon. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. Salamat po sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment ng ating video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.